Get moving, people! We have 300 guests to serve. Dozens of VIPs are coming in. This will be your biggest event this year, so don't mess this up. Understood? Yes, Chef! Magbubukas na ang venue in a few minutes. Ready na ba ang appetizers? Yes, Chef! Ihanda nyo na ang iluto ang main course. Walang magsaserve ng malamig na steak. Lahat ng ingredients natin ngayon ay high quality at imported. Walang sasayanging ingredients. Understood? Yes, Chef! Excuse me, Chef Paul. Ito po yung wine na galing kay Mrs. Razon. Oh, hindi lang to basta champagne. This is Bollinger Vin Francais, one of the rarest champagnes out there, sourced from the vineyards of Clos and Jacques and Tachud in France. Do you know how much is this? This is almost 90,000 pesos per bottle. Mara, ikaw magsaserve kay CEO Razon. Nakataya rito ang trabaho mo. Ang isang baso nito ay nasa 10,000 piso na. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, kaya wag mo akong bibiguin. Yes, Chef. Nakakakabaw. Pero, opo, gagawin ko po lahat ng makakaya ko. Salamat po sa tiwala. Very well. Make sure na chilled itong champagne bottle. 8 degrees to 10 degrees Celsius. Hindi mas bababa, hindi mas tataas. Understood? Yes, Chef! Focus, everybody! Magbubukas na ang venue in 5 more minutes. Prepare those appetizers now! Yes, Chef! Where the heck have you been? Ano ka? Panauhing pandangal? CEO? Event mo to? Excuse me ha, baka nakalimutan mong ikaw ang host rito. Oh, sorry Sir Alex. I mean Ma'am Alexa. Nag-CR lang naman po ako. At nagawa mo pang mag-CR. Aba, bilisan mo. Magbubukas na tayo ng venue. And get my pronouns straight. Nakakaloka? Huy, ikaw. Ba't lumalamon ka na? Mahiya ka nga. Sorry sir. Wala pa po kasi akong kain. Ma'am, and I don't care. Dinaing mo pa ang mga guests. Sorry po. Everyone be ready. We will open the doors in 3 minutes. Yes, ma'am, sir. Yes, ma'am. Girl, pahiram ng eyeshadow. Wala eh. Tsaka, bakit magme-makeup ka pa? Masquerade naman to. Ano ka ba? Maraming invited VIPs. Nandyan si Mayor, may mga celebrities, socialites. At akalain mo ba? Pati yung makakompetensyang kumpanya ng prime financing, invited? Kaya dapat presentable. Bakit may ganito pa? Napagastos pa ko sa damit. Nagmukha pa kong lucha libre wrestler sa nabili kong maskara. Ang chika sa finance department. Nasa 10 million yata ang budget para lang sa event na to. At base sa naririnig ko, mukhang ipapakilala na ngayon ang magmamana sa prime financing. Hindi ba isa lang anak ni CEO? Si CFO Anton Razon? Yan ang hindi natin alam. Maraming tinatagong baho si CEO Razon. Tama nga ang kasabihang ang lata kapag walang laman, maingay. May mga tao talagang mas malaki pa ang bunganga kaysa sa utak. Hindi ba, Tess? Anong nangyari? Bakit ganun siya magsalita? Ganyan talaga pag natatamaan. Nagre-react. Ano pa bang inaasahan nyo sa kabit ni CEO Razon? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit siya na-promote bilang executive secretary? Tess, picturean mo nga ako. O, pumosing ka na. O, candid naman. Pang Miss Universe pose. O, ako naman. Bilisan mo, magsisimula na. Okay. 1, 2, 3. O, teka. Videohan mo ko. Rarampa ako. Michelle Marquez D. Pilipinas! Tara na please. Ay, sorry B. Andiyan ka pala. Kaloka ka. Magsalita ka kasi. Good evening. Good evening. Ito yung invitation naming tatlo. Okay po, thank you. Pasok na po sila. Enjoy! Late na ba ako? Ito yung invitation ko.
Hindi pa naman po pero, ma'am, naka-long sleeve shirt at pantalon po kayo. Long gown po ang dress code sa mga babae. Sa pagkakaalam ko wala namang budget na binigay sa akin kasabay ng invitation. Saka, disente naman yung suot ko. Baka pwede niyo na akong papasukin. Magsisimula na yung event Pero ma'am, wala kayong mask. Teka, face mask. Okay na ba? Masculine naman to Hindi po talaga. Oh, nandiyan ka lang pala. Halika na at mauhuli na tayo sa event. Teka. Siya ang date ko tonight. Pasensya na sa abala, miss. Teka, bitawan mo nga ako. Sino ka ba? Kakasabi ko lang kanina. Ako ang date mo. Alam mo, wala ako sa mood. Wala rin akong time sa mga feeling main character. At kailangan ko pang magtrabaho. Okay. Sorry. Chill. Kanina pa kita nakita nakikipagtalo sa Asher. Kaya tinulungan kita. Dapat nga nagsi-thank you ka pa. Well, I'm Lawrence, by the way. Thank you. Ako si Anna. Oh, an attractive name that befits an attractive woman. Hindi ka ba curious kung sino yung matipunong lalaki na kausap mo? Hindi na kailangan. Isa kang intel. Hindi natural ang accent mo. Pangkaraniwan pero nagpipilit tunog mayaman. Hindi Lawrence ang pangalan mo. Uniform na makintab na black shoes ang suot mo. At 8 taon na akong police beat reporter. Kabisado ko na lahat ng diskarte ng mga law enforcer, lalo na yung mga may posisyon. Una sa lahat, mas gusto kong tawagin detective. Pangalawa, reporter ka? Akala ko detective ka. Saka huwag kang mag-alala, wala akong interes sa'yo. Hindi kita i-interviewin. Waiter, pwedeng humingi ng tubig? Yes, sir. Sandali lang po. Okay yan. Huminga ka muna. Carlos Castro. Gusto ko rin mag-thank you. Sa totoo lang, wala rin akong invitation. Tumakas lang ako para makapasok. I see. Mukhang iisang pakay natin dito. Ang pagkakaalam nila magko-cover ako ng event para sa feature report ko kay Mr. Razon. Pero gumagawa ako ng investigative story. Alam mo naman na siguro yung mga nakapalibot na issue kay Mr. Razon. Illegal lending practice, questionable source of funds, labor code violations, at posibleng marami pang iba. Tama. At kung tutuusin, hindi naman kilala yung prime financing noon. Nakilala lang sila after nilang baguhin yung business strategy nila. Tingnan mo sila ngayon. Tinitingala na marami. Nandito na si Mayor Isabela Chavez. Mahirap pa election na to sa kanya. Maraming may gusto na umupo si Sebastian Gonzales. Umaasa siguro siya ng tulong kay Mr. Razon. Teka, si Christine C. ba yan? CEO ng Quick Cash? Kumpetensya ng prime financing? Bakit kaya siya inimbita? Mukhang may malaking aanunsyohin ngayon si Mr. Razon. Excuse me po, eto na po yung tubig nyo. Uy! Hala, naku, sorry sir. Sorry talaga. Unang araw ko pa lang po kasi. Kukuha ko ng tissue. Hayaan mo na. Sorry po talaga. Oh, COO Daniel. Kamusta ka na pala? Did you see how our recent business venture have all been smashing successes? Yes, I noticed na we had a spectacular quarter for our company. Hi, let me tell you sir, it's all thanks to your truly. Hindi niyo po nalalaman, I was in charge of most of this quarter's project. Of course, I kept a very close eye on everything that was happening. Kung may problema man, ayusin ko kaagad. Wow, sounds like you work really hard. Perhaps I should be thanking you for your hard work. Thanks to you, we can have such grand events like this Thanksgiving. Of course. There's no need to thank me naman. I'm just doing my job. You know, ganyan talaga pag supervisor. Miss. Alexa. Jessa, nandyan ka na pala? Yes. Kanina pa po. Ay nako, so serious, Jessa. This is our Thanksgiving party. It's a special celebration for all of us. Being event, being names. It's our time to relax, huh? Don't make things so tense with that attitude. Sure.
holiday ng kumpanya. I believe it's better to give credit where credit is due instead of just telling Mr. Pascual that you did everything by yourself. We worked hard as an entire team after all to meet all our deadlines. Oh, well, that reminds me. You still have another deadline to meet soon, no? Shouldn't you be getting to that? Also, since you're already here, would you be a dear and get us some wine? We need to make sure Mr. COO here is comfortable and having a good time. Ay, Jessa, kuha ka ng wine. Oh, sir, it's thanks to yours truly. Grabe talaga yung kapal ng mukha niya. Akala mo, siya may-ari ng kumpanya. Hindi naman ako waitress. Bakit ako yung pinapakuha ng wine? Kahit sa holiday, ang dami pa rin niyang inuutos sa akin. Gago talaga siya. Kahit yung CEO, pabongga effect pa sa party. Walang ibang maggastusan. Walang kwentang kumpanya na to. Dapat talaga mag-resign na ako eh. Oh, Mr. Razon! It's so good to see you! The man of the hour himself. Hopefully, you're still man of your word. I am glad to see you doing so well, Mayor Isabella. It's great that you were able to find the time to attend this humble party of mine, since you seem to have a lot of time in your hands. How are you feeling about your chances in the next election? Confident ka ba? You'll be winning again? Of course! I wouldn't miss an invitation from you for the world. My campaign is doing quite well, but it would be better if I have the 10 million you promised to give me. Is that so? I suppose I was just worried because you were only second place in the online election survey. Those are just on surveys. They don't represent the final outcome. Really now? Well then, I'll be expecting you to defeat Gonzalez in the next surveys before I deliver the donation. You'll need to step it up if you'll be winning the hearts of the people. Excuse me now, I need to go and greet the other guests. Miguel, I am so happy to see you here. I can't believe you were able to make the time to join us. Of course I can't miss your big party, Mr. Razon. We both know you deserve this recognition. After 20 years, you've changed many lives in prime financing. That's my boy. I love to hear that kind of talk. You know, you're everything I want in a son. You're hardworking and intelligent. You're like the son I never had. Salamat po, Mr. Razon. But really, I'm just doing my job and remembering where I started. Ah! Did you hear that, Ma? Why is Miguel yung the son I never had? Ako yung totoong anak. Yet parating nakatingin si Papa at that Miguel guy. Ay, Anton. Hayaan mo na yan, Papa mo na yan. As much as he can praise Miguel, Miguel will always just be another employee. I can't help it, Ma. Parang he never makes me puri like that. He hasn't even announced who will replace him. I thought magre-retire na siya soon. What if this Miguel guy replaces me? That won't happen, Anton. You don't need to worry. Your father can't replace you because you're his only son. And we're his only family, right? Well, I guess tama naman. Sandali lang, Detective. Susubukan ko lang interviewin si CEO Razon. Sige, balitaan mo ako ha. Good luck.
Ang dami kausap ni Mr. Razon. Sana mapagbigyan ako. Teka, may kausap siyang babae. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang puso. Sana mamatay ka na. Rosanna. Oh, Anna. I'm so sorry you had to hear that. Wala po yun, Mr. Razon. Glad to know. By the way, thank you very much for taking the time to attend this Thanksgiving party. The pleasure is all mine, sir. Pero okay lang po ba kung ma-interview ko na kayo para sa feature article na ginagawa ko tungkol sa inyo? Oh, Miss Anna, we could have an interview after my speech. I have an important announcement that you might like to include in your article. Now, if you'll excuse me. CMO Miguel! I finally got to talk to you. Kamusta ang event? How do you like it? Kamusta ang appetizers and drinks? Alex, you did a very good job in this event. Saktong-sakto. Ang ganda ng payment performance natin. Dumami rin ang clients. At ang daming PR ng Prime Financing sa mga news companies. That only means effective ang deferred payment strategy natin. At yung program natin sa social media, talagang humahakot ng bagong clients. Congratulations sa atin, Alex. Excuse me, sir. Ito na po yung wine. Tamang-tama ang dating mo at nandito si CMO. Kaso, sir, yung champagne po kasi naggagamitin para sa toast ni CEO nabasag po. What? How did it happen? Alam mo ba kung magkano yun? Teka, Sir Miguel, are you okay? Bigla kang namutla. Okay lang ako. Don't worry about me. Sure ka, sir? Sorry ha. I have to check what's happening right now in the kitchen. If you excuse me. Sige, go ahead. Excuse me, Mr. Razon. I would like to have a word with you. Now. If you'll excuse me, everyone. You don't have to drag me in the corner. I can walk. I'll get straight to the point. We have to change our business strategy, Antonio. There are a lot of people who know about it, and they're keeping an eye on us. You seriously dragged me for this? For this stupid concern? During Thanksgiving party where we're supposed to enjoy the festive night? You don't understand. No, you're the one who don't understand, Danielle. This strategy helped expand our business. It might sound risky for you, but taking risks are necessary for a business's growth. Not that a weakling like you would understand, seeing how you have been nothing but a coward all this time. You? That's not something that the Antonio 20 years ago would say and do. He would be more cautious with his actions and take my opinion into account, instead of committing reckless decisions like you're doing now. I no longer want to be part of this. I'm resigning as the COO of this company. Is that Daniel and Antonio just now? Seems like they're finally falling out. The empire of Prime Financing is finally crumbling. It won't be long before Quick Cash become the leading company once again. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and esteemed colleagues, welcome to the exquisite Thanksgiving Ball in honor of a visionary leader and an exceptional individual. Tonight, we have the privilege of celebrating the remarkable achievements of a man whose unwavering commitment to excellence has left an indelible mark on the world of finance. It is my distinct honor to introduce to you the esteemed CEO of Prime Financing, a true luminary in the industry, Mr. Antonio Razon. Mr. Razon's exemplary leadership has propelled Prime Financing to the forefront of innovation, setting new standards of success and inspiring countless others along the way.
His strategic vision, coupled with his unwavering dedication to empowering those around him, has not only transformed his company, but has also positively impacted the lives of many. As we gather here tonight, let us express our deepest gratitude to Mr. Razon for his invaluable contributions to the world of finance, and also for his unwavering commitment to excellence. Please join me in extending a warm welcome to the man of the hour, Mr. Antonio Razon, as we celebrate his exceptional leadership and remarkable achievements. Good evening, everyone. I would like to set the record straight. This masquerade theme was not my idea. It's Alexis. So, if you end up having allergies because of the glitters from the mask and whatnot, blame it on Alexa. It brings me joy to see my longtime friends, family, and colleagues all gathered in one place. Mayor Isabella Chavez, my partner in prime financing, Danielle Pascual, my wife, Teresa Razon, my único hijo, Antonio Razon Jr., and many people who have supported me along the way. 20 years of this company is no easy feat. From the province, I moved to Manila with this ambitious idea to start a company of my own. Together with my partner Danielle, we started Prime Financing to improve the lives of the people in need. Now, Prime Financing became the trailblazer in lending. We help students graduate, help families open their business, and most of all, we have changed many people's lives. But in order to grow, moving forward, some things has to change. Danielle just told me that after 20 years, he is now retiring as COO. Because of this, I am happy to announce that I am choosing one of the most talented and hardworking person behind Prime to become the new COO. Let's give him a round of applause. Our former Chief Marketing Officer, Miguel Flores. OMG, Sir Miguel! Sir Miguel? Nasa na yun? Nandito lang yun kanina. He chose Miguel over his own son? How dare he? Anton, please stay. Thank you very much, CEO Razon. Ladies and gentlemen, let us raise our glasses to CEO Razon. Thank you, everyone. What happened? What the heck happened? Utility! Ibalik niyo ang ilaw! Antonio! Superior design, outstanding quality, and the drive to innovate. Mercedes-Benz, the best or nothing. Nurse! Somebody call a nurse! Nurse ka ba? Detective Castro, NBI. No pulse. Mouth foaming. Empty champagne glass. May lumason kay Mr. Razon. No, Antonio. No, Antonio. Antonio. May I have your attention, please? I am Detective Carlos Castro, and the CEO is dead. I repeat, the CEO is dead. May malaking tsansa na may pumatay kay Mr. Razon. At kung sino man ito ay nasa loob pa ng venue. Dahil dito, isinasailalim ko ang venue sa lockdown.
Lahat kayong nandito ay suspect. The party is over. Please remove your masks. Detective Castro, galing ako sa Crime Scene Investigation Group. Na-retrieve na namin ang katawan ni Mr. Razon. Isasalang na rin namin sa laboratory yung nakuhang ebidensya. Priority case ito as per NBI Chief. Ibibigay namin sa inyo ang resulta in a few hours. Sigurado ba kayong gagawin nyo to mag-isa? O kailangan nyo ng backup? Hindi muna. Kinakatakot ko kasi na baka tumaas ang tensyon at lalong magalit yung killer. Baka madagdagan pa ang casualty. Surround the area. Tatawagin ko na lang kayo kapag hindi ko na makontrol ang sitwasyon. Okay, salamat. Copy, sir. Good luck. Sigurado ka ba dito? Halos lahat ng suspect mo may galit kay Mr. Razon. Huwag ka mag-alala. Pagtutuunan pansin ko lang yung mga suspects na may leads. Yung server? Oo. Siya rin yung nag-serve sa akin kanina. Yung nakatapon ng tubig sa akin. Tatandaan mo? Nakita ko siya sa kusina. Ako natatawag sa kanya. Ito na yung server. Si Mara. Sir. Sir. Magandang gabi, Mara. Maupo ka. Simple lang naman ang mga katanungan ko. Sagutin mo lang ng tapat at maayos. Sir. Hindi ko po magagawa yun, sir. Sir, maniwala po kayo sa akin, sir. Mara, kumalma ka. Hindi pa nga ako nagsisimula, defensive ka na kagad. Gaano katagal ka na bang server dito? Sorry po, sir. Natatakot lang po kasi ako. Kakasimula ko pa lang po kasi sa trabahong ito. Ngayon lang po ako nakatanggap ng trabaho after ng pandemic. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni CEO Razon? Wala po. Wala po, sir. Hindi ko siya kilala. Hindi ko magagawang pumatay. Ngayon lang ako ulit nagkatrabaho. Kailangan na kailangan ko ito. May binubuhay akong pamilya. Pero may naalala ka bang kakaibang nangyari bago mo isinerve yung champagne kay Mr. Razon? Po, sir Di ko po alam. Di ko po masabi. Maski ako naguguluhan din po sa bilis ng pangyayari, sir Chef Paul, ikaw ang head chef sa Thanksgiving, tama ba? Yes, detective. Ako nga. Kilala mo ba si Mr. Razon? Well, recently ko lang nakilala si Mr. Razon. And it's because of this event. Anong oras kayo nagsimulang maghanda para sa event na to? We prepared early for this event. I made sure everything was according to plan. Because all of the ingredients the company requested are of high quality. Wala ka bang napansing kakaiba? Nakita? Wala naman. Iisa lang yung naging problema namin. Nabasag ni Mara yung mamahaling 90,000 peso champagne bottle ni Mr. Razon. Ay, teka. Oo, tama. Pinalitan ng supervisor yung champagne bago ito sinerve ni Mara kay Mr. Razon. Baka may alam siya sa nangyari, detective. Kaya ba si Alex? Yung supervisor? I prefer Alexa, but let's get this over with, detective. Okay. Nabanggit ni Chef Paul na nabasag yung mamahaling champagne ni CEO Razon para sa toast. Ikaw raw ang nagpadala nito? Tama ba? Well, yes. But it's not from me. It's from Mrs. Razon. Actually, she brought 2 bottles of wine. May rason ba para patayin or lasunin mo si Mr. Razon? Never in my life. I offered my blood, sweat, and tears for Mr. Razon and for this event. I would never do that. Hindi ba dapat si Mrs. Razon ang tanungin mo tungkol rito? Okay. Maraming salamat, Mr. Alex or Miss Alexa. Yun lamang at akin pang hahanapin si Mrs. Razon. Salamat muli.
Mrs. Teresa Razon, I am Detective Castro, NBI. Nakikiramay po ako. Pasensya na po at kailangan ko kayong tanungin, pero kamusta po ang relasyon ninyo ni Mr. Razon bilang mag-asawa? Hindi ko alam. We are okay. Napakasaya namin. May kakaiba po ba kayo napansin bago magsimula ang party? May naging problema ba? Wala. Everything was good. Mrs. Razon, sa inyo raw nang galing yung champagne na ininom ni Mr. Razon. Tama po ba? Where is this headed? Tingin mo nilason ko ang asawa ko? Those champagnes came from him. Wala po ba kayo naging alitan bago Oh my God! Importante pa ba yun? Sayang ang oras sa mga walang kwentang tanong mo. Look for my husband's killer. Now! Mrs. Razon, gusto rin namin mahuli yung killer. And I'm just doing my job. Pasensya na po. At kung tunay na suspect ang hanap mo, bakit di mo tanungin yung kirita niya? Other woman? Interesting. May ibang babae si CEO Razon. Lalo naging komplikado ang mga bagay. Kamusta, Detective? Kinuha kita ng inumin at pagkain. Nako, salamat. Parang natatagal ang pagod ko kapag kasama kita. Sorry. Stress response ko kasi ang magbiro kapag nag-iisip. Meron ka na bang leads? Ay, wala pa rin. Pahirap ng pahirap. Hindi ko pa rin matukoy kung sino yung pumatay kay Mr. Razon. Pero may nabanggit si Mrs. Razon na third party ni CEO. Hindi ko alam kung may kinalaman. Pero kanina nung i-intervene ko sana si Mr. Razon, may kausap siyang babae. Galit at umiiyak. Meron ako narinig sa kanya. Sinabi niya na sana raw ay mamatay na si CEO. Ha? Sino at ano yung itsura ng babae? Maganda. Bata. Nasa 30 ang edad. Mukhang siya nga yung tinutukoy ni Mrs. Razon. Si Rosana Cruz. Detective, naalala ko na. May bumangga sa akin kanina bago ako umakyat sa stage. Galit na galit. Yun ang huling kausap ko bago ako umakyat sa stage. At alam mo kung sino yun. Natatakpan kasi ng maskara yung mukha niya eh. Susubukan ko mag-ikot-ikot sa venue. Baka maalala ko. Sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. Mag-MX3 Plus araw-araw para M-Extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang gabi. Kayo po si? Rosana Cruz. Ay. Okay lang ba kayo, ma'am? Paano ako magiging okay? Namatay yung boss ko. At isa pa ako sa mga suspect. Pasensya na. Alam kong matagal na kayo naghihintay. Paano niyo po nakilala si Mr. Razon? Ay. Ako ang executive secretary ni Mr. Razon. 4 na taon na. Bago nun, 1 taon akong naging customer service representative. Paano ka naging executive secretary? Pinili ako. Nakasalubong ako one time ni Mr. Razon at inoffer sa akin yung trabaho. On the spot. Tingin mo ba may special treatment ka kay Mr. Razon? Ha? Sa tingin mo lang ha, ilan sa kumpanya ang inoferan mismo ng trabaho ng CEO on the spot? Kahit hindi niya nakita yung resume nila. Ha? Anong gusto mong sabihin? I'll get straight to the point. May relasyon ba kayo ni CEO Razon? How dare you? Chef Paul? Detective, yung server, si Mara. Nakita na lang namin siyang nakahandusay sa sahig. I think she's dead. Miss Cruz! Anong nangyari? Nahimatay si Miss Cruz pero
pero kailangan kong pumunta sa kusina. Ako na bahala. Tumakbo na kayo. Salamat, Ana. May I have your attention, please? Pero nakikiusap po ako sa inyo, please, remain calm. Ano ba kasi nangyayari? Sabihin mo na! Oo, sabihin mo sa amin. We have another casualty. Huh? This means na sa loob pa ng venue ang killer. Attention, please! Manatili kayo sa main hall room. Iwasan nyo ang mapag-isa and remain in groups. And please, remain calm. Detective Castro, pumasok na yung ibang investigators para i-retrieve yung katawan ni Mara. Kumuha na rin sila ng ebidensya. Salamat, Ana. Iisa lang ang ibig sabihin ng pagkamatay ng server. Aha. May nalaman na siya sa identity ng killer. Kanina may sinabi siyang may bumangga sa kanya. Sabi niya aalalahanin niya lang kung sino yun. Posibleng naalala at nalaman na niya kung sino, pero nalaman din yun ng killer. Kaya bago pa masabi sa akin ni Mara, pinigilan na siya ng killer. Sigurado ka bang hindi ka patatawag ng backup? Excuse me, detective. Baka makatulong po sa inyo yung napansin ko kanina. Meron pong isang lumabas ng ballroom bago po matapos ang speech ni Mr. Son. Sino? Yung anak niya, si Sir Anton. Hindi ko alam saan siya pumunta, pero katakot. Mukha siyang galit. Copy. Salamat sa impormasyon. Anton, nakikiramay ako. Maraming salamat dahil pumayag ka magpa-interview sa akin. Kamusta ka? No worries, detective. It's just, ang hirap lang to accept. Dediretsoy na kita. May nakakita nag-walkout ka sa venue habang nagsasalita si Mr. Razon. Saan ka pumunta ng mga oras na ito? I just went sa restroom. Gusto ko lang huminga. Habang ongoing yung speech? Hindi ba kayo hinahinala ito? Dude, like, what are you saying? I'm saying that you're one of the suspects here. At gusto kong malaman kung anong dahilan ng pag-walkout mo. Di ba you're the detective here? Calm down and sit down, Anton. Everyone heard what he said. Sa tingin mo, how will I feel? Out of nowhere, my father announces another employee the same age as me will be COO, a position that is higher than mine. I'm his only son. Habang ako, I'm stuck as the CFO for years. Still waiting for my father's announcement that I will be the heir to the company. After hearing that, tell me, straight to my eyes, that you have nothing to do with the death of your father. All my life, I spent trying to please my father. His life revolves around the company. I've never felt a father's love. Most times, it just felt like kami lang ng mom ko. Pero at the end of the day, he's still my father. I still look up to him. Crazy that it sounds, I still love him. As soon as you announced he died, I was at the back of the ballroom. Hindi ako makagalaw. And what's worse is to think if I stayed in front, I would have seen the attacker. May nagawa pa sana ako to help my father be the son he truly wanted. May naiisip ka bang tao na may motibo para pumatay sa iyong ama? Kung meron man dapat paghinalaan, it's Daniel Pascual, the former COO. Just today, Father announced that he will retire. It doesn't feel right. Why would he announce it now? I think I got what I need. I thank you for your cooperation. And again, Anton, I'm sorry for your loss. Magandang araw. Ako si Detective Carlos Castro. Paumanin sa abala, Mr. Pascual, pero may mga kailangan lang ako itanong sa'yo. I already know you, Detective. Alam kong matagal nyo nang binabantayan ang prime financing. Mainam. Dahil dyan, mas bibilis ang proseso natin. Bakit ka nagretiro na maaga, Mr. Pascual?
Hindi ako nagretiro, Detective. Nag-resign ako. Alam mo naman siguro ang pamamalakad sa kumpanya. Hindi ko na kayang tiisin ang pamumuno ni Antonio. Sobrang ambisyoso at tila walang prinsipyo. 20 years ago nung sinimula namin ang Prime, halos hindi kami mapaghiwalay. My former girlfriend, Teresa, decided that she loved Antonio more than me at nagpaubaya ako dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin. And now they're married. And after 20 years of success, hindi ko nakilala ang kaibigan ko. Anong nagbago matapos ang 20 taon, Mr. Pascual? Pinangarap naming magsimula ng lending company para makatulong sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal. Nagsimula kami sa pagpapautang ng may maliliit na interes at maluwag na loan terms. Di nagtagal na bulag si Antonio sa pera at ambisyon. Pakipaliwanag nga. Anong ibig mo sabihin? Prime financing has become a predatory lender. We impose unfair, deceptive, and abusive loan terms on our borrowers. To make matters worse, Antonio introduced harassment to quote-unquote encourage our borrowers to pay their loans on time. Matagal ko na itong kinokontra, pero lagi niyang sinasabi na ito daw ang gusto ng mga investors ng kumpanya. Nahaawa ako sa mga taong bulag na sumusunod sa kanya. Akala ko magbabago pa siya. Pero tila ba't mahirap nang baguhin ang isang taong nahumaling na sa alindog ng ambisyon at sa kislap ng salapi. I couldn't change his mind. So I left the company. Mapu ka. Kumusta, Mr. Flores? Ito, hindi mabuti, Detective. Nakakalungkot. Ang hirap tanggapin. Lumaki ako walang ama. Sa mga panahong nagtatrabaho ako, si CEO Razon ang tumayong ama ko. Hindi ko lubos maisip na wala na siya. Detective, kailangan namin makamit ang hustisya. Gagawin ko ang makakaya ko. Kanina inanunsyo ni CEO Razon na ikaw ang magiging kapalit ni Mr. Pascual bilang bagong COO. Inaasahan mo ba to? Ay, sa totoo lang hindi, Detective. Hindi ko to inaasahan. Napalumuhot na ako nun bilang Chief Marketing Officer. Masaya na ako sa posisyon ko. Nagsimula ako noon bilang marketing staff. Dahil may pamilya ako sa Cebu, nagsipag ako sa pagtatrabaho. Parati akong overtime at overworked. Hanggang sa napansin siguro ni Mr. Razon ang aking mga pagsisikap. Sabi rin niya, nakikita niya daw ang sarili niya sa akin. Alam mo ba yung mga kumakalat na issue sa kumpanya? Oo, Detective. Alam ko ang maraming issue na bumabalot sa kumpanya. Pero hindi natin maikakaila ang tulong na naibibigay nito sa maraming tao sa pamamagitan ng pagpapautang. Okay ka lang ba? Ha? Bakit yung natanong? Malaki-laki kasi yung paso mo sa kamay. Itong sugat? Ngayon ko lang napansin, Detective. Baka sakat na trabaho ko. Hindi ko na namalayan. Okay. Siguraduhin mo ipapagamot mo yung sugat mo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makita ang pumatay kay Mr. Razon. Pero for now, that's all. You may go. Magandang gabi po. Kayo po ba si Christine C., ang CEO ng Quick Cash? Yes. Yes, I am. What can I do for you? I am Detective Carlos. Maaari ko po ba kayong makapanayam patungkol kay Mr. Razon? Oh, sure. I've been eyeing you kanina pa. And finally, it's my turn. Now, spill. Paano po kayo nagkakilala ni Mr. Razon? For the record, we're not really close. I don't even know why I got invited in here. And I'm sure everyone knows that we are rivals. And for your information, Detective, we are the first lending company here in the Philippines. Not until dumating yang Razon na yan at ginaya kami. But this prime financing went overboard. Ano pong ibig niyo sabihin?
Mayroon po ba kayong nalalaman sa pamamalakad ni Mr. Razon? Oh yes, I have my eyes and ears everywhere. To keep their business afloat, they have resorted to harassment for the repayment of the debt of their customers. Yet, a lot of customers still choose them because they accept those even with poor credit standing. Hindi sila ang takot sa mga hindi nagbabayad. Mas takot ang mga hindi nagbabayad sa kanila. Yung galit niyo po ba na yan ay maaari... I don't think you get it, detective. Yes, I am mad at him because of how cruel and gahaman he is at kung paano niya ginayang halos lahat ng business strategy ng quick cash. Pero, kahit kailan ay hindi ko binalak na patayin siya at hindi ako mamamatay tao. Yes, ma'am. Nauunawaan ko po kayo. Kung meron man kayo matandaan o maalalang importanteng impormasyon na maaring makapagpabilis ng aming investigasyon sa kaso ay maaaring ipagbigay alam nyo lamang ito sa amin at ako'y inyong lapitan. Yun lamang po at maraming salamat. Miss Rosana, okay na po ba kayo? Kamusta po ang pakiramdam nyo? Ma'am, ayos lang ba? Buntis ako. Si Mr. Razon po ba? Oo, siya nga. Siya ang ama ng batang dinadala ko. Sinabi ko to sa kanya kanina pero wala siyang balak na tanggapin o akuin man lang ang responsibilidad sa bata. Ma'am, kanina may nakarinig ng alitan at sagutan ninyo ni Mr. Razon. Sinabi mo raw kay Mr. Razon na mamatay na siya. Gaano katotoo ito? Hindi ko sinasadya. Sinabi ko lang yun dahil nagalit ako sa reaksyon niya. Hindi ko siya gustong mamatay. Hindi ko kaya mag-isa to. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya nang wala siya. Mahal ko si Antonio. Naging totoo ako sa kanya. Pero ngayon na wala na siya, hindi ko alam ang gagawin ko, lalo na ngayong may anak na kami. Sinubukan kong mag-demand ng share sa kumpanya. Kahit ayun na lang. Ayun na lang ang hinihingi ko kung hindi man niya kayang tanggapin ang anak niya. Kahit ayun na lang itutulong niya sa bata. Pero paano ko gagawin yun ngayong wala na siya? Detective? Ako nga pala si Tess. Empleyado sa kumpanya. Nahanap na po ba ang killer? Hindi ko na alam. Detective? May katanungan lang ako. May alam po ba kayo sa pamamalakad ni Mr. Razon? Ay nako, marami ho. Napaka-toxic niyan ni Mr. Razon. Gahaman at walang awa sa mga taong humihiram sa kanya. May pinapaboran at unfair pa sa ibang mga empleyado. Ay naku, isa na dyan si Jessa. Tumanda na lang yun dito. Hindi pa na-promote. Napakasipag naman. Oo, kaya nga mukhang laging pagod eh. Ay nako, true. Hindi ko nga rin alam kung paano pa siya nakakatagal dito eh. Pasensya na sa abala pero kayo po ba si Jessa? Opo. Ako nga po. May konting katanungan lang ako tungkol kay Mr. Razon. Okay lang ba? Sige po, detective. Matagal na po ba kayo nagtatrabaho kay Mr. Razon? Oo. Isa ako sa mga unang empleyado dito. Pero, isang beses lang ako nabigyan ng promotion at increase. At hindi na umulit pa. Ilang taon na rin akong nanatili sa ganitong sitwasyon. Hindi niyo po ba binalak umalis o mag-resign na? Napakaraming beses na, detective. Hindi ko na rin kaya manatili rito, detective. Hindi na kinakaya ng konsensya ko yung ginagawa ng kumpanya namin. Nagkaroon ka ba ng galit kay Mr. Razon? Oo. Galit ako sa kanya pero hindi ako mamamatay tao. Mas lalong hindi ko kayang
pumatay, detective? Detective? Tapos na ho ba ang investigasyon? I have been here for 5 hours. Kailangan ko nang umalis dahil maaga pa ang campaign ko bukas at may meeting pa akong kailangang daluhan bukas ng maaga. Pasensya na ho kayo pero kailangan ko talaga itong tapusin. May ilang katanungan lang din ho ako sa inyo, Mayor. Before I answer this, I want this to be confidential. But I will cooperate with the investigation. Huwag mo lang idadamay ang pangalan ko. Makakaasa kayo dyan, Mayor. Nagkaroon ho ba kayo ng alitan ni Mr. Razon bago siya pumanaw? Mayroon po ba kayo natatagong sama ng loob sa kanya? I won't deny it. Hindi ko ikakaila, detective, na may sama ako ng loob sa kanya. I think anyone else in my position will be angry. Pinangakuan niya ako ng 10 million in donation para sa kampanya pero I have yet to receive it. Ang dahilan niya, pumapangalawa lang ako sa online polls. Can you believe that? Patapos na ang kampanya at malapit na ang eleksyon. Pero hindi ako ang pumatay sa kanya. Ayan lang ang gusto kong linawin sa'yo. May sama ako ng loob sa kanya, oo. Pero hindi ko yun kayang gawin sa kanya at alam mo naman sa mundo ng politika, isang mali mo lang ay maaari ka nang mawala. Hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikakapahamak ko. Maraming salamat, Mayor. KFC presents a Halloween tale. It came from the dark. It began like any other evening. They were hungry. Innocently, they went to KFC, where they discovered the new KFC dark meat menu. Look at all those low prices! Have you ever seen chicken priced this low? Yes, dark delicious pieces of KFC legs and thighs, flavors like original recipe, extra crispy, and even tender roast. All for low prices. Look at all those pieces! It's KFC's dark meat menu. Whatever you do, don't eat it alone. Alam kong hindi naging madali itong gabing ito para sa inyong lahat. Malaki ang pasasalamat ko sa kooperasyon nyo. Naging mabusisi ang plano ng pumatay kay CEO Razon. Pero ang hindi niya napaghandaan ay ang pagdating ng isang detective ngayong gabi. Batay sa aking interview, mag-isang kumilos ang pumatay kay CEO. Ang dalawang casualty na si CEO Razon at ang server na si Mara ay iisa ang cause of death. Poisoning. Hindi basta-bastang mamamatay tao ang pumatay sa kanila, kundi isang eksperto pagdating sa chemistry. Hindi nasunod ang unang plano ng suspect. Nang mabasag ng server na si Mara ang mamahaling champagne bottle na naglalaman ng lason na iinumin dapat ni CEO. Dahil naging desperado ang suspect, siya na mismo ang lumapit at bumangga sa server para isalin ng lason sa baso ni CEO bago ito iakyat sa stage. Ilang segundong pinatay ang ilaw sa venue. Sapat na panahon lang upang umakyat sa stage ang suspect at siguraduhin patay na si CEO. Pero nakuha namin ang fingerprint ng suspect. Sa kabila ng suot niyang maskara, nakilala siya ng server na si Mara. Pero bago pa ito'y bunyag sa akin ni Mara, pinigilan na siya ng suspect. Teka, di ba ikaw yung... Sa lahat na nakausap ko ngayong gabi, iisa lang ang nagpakita ng sintomas ng chemical burn. Itong sugat? Hindi ko lang napansin, detective. Baka sakit na trabaho ko. Ang suspect ay ang 2013 top-notcher sa chemistry licensure examination sa Pilipinas. Naging laman siya ng balita dahil bukod sa pagiging top-notcher, siya rin ay ang may pinakamataas na score sa exam sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay lumaki sa lugar kung saan matatagpuan ang ginamit niyang lason sa pagpatay kay CEO. Ang tetrodotoxin, isang lason na matatagpuan sa pufferfish na karaniwang nakikita sa Cebu. Ang ating suspect ay si COO Miguel Flores. Tama ko!
Ano ba? Bitawan mo ako! Sabing bitawan mo ako eh! Huwag kang gagalaw na masama. Mahusay ka, Detective Carlos. Bakit mo ginawa to, Miguel? Sinira niya ang buhay ko. Totoo ang sinabi kong lumaki ako walang ama. Ang nanay ko lang ang nagpalaki sa amin magkakapatid. Isa siyang simpleng labandera sa isang bayan sa Cebu. Squatter kami kung tawagin. Simple lang yung pangarap ko eh. Ang makapagtapos ng pag-aaral at maihaw ng pamilya namin sa hirap. Ma, kikapoy na ako. Pagod na ako. Ilang buwan na ako nangangalakal. First year college na yung mga kaklase ko nung high school, oh. Baka pwede na ako mag-enroll sa college. Nak, pangitan na lang uglain kurso. Baka pwede ka na lang magpalit ng kurso na mayroon sa public college dito sa bayan. Pero ma, kailangan ko mag-college sa Maynila. Sa Maynila lang mayroong chemistry course. Nak, wala tayong pera. At kailangan ka dito sa Cebu. Nag-aaral pa yung iba mong kapatid. Nahirapan ako mag-isa. Bakit ba kailangan niyo umasa sa akin? Kasalanan ko ba na wala akong tatay? Ginagawa niyo akong investment kasi panganay ako. Tapos ano, yung mga kapatid ko pagtatapusin ng pag-aaral pero ako hindi. Hindi yung patas, ma. Nak! Good news, Nak! Makakapag-aral ka sa Maynila. Nakahanap na ako ng pangmatrikula mo. Talaga, ma? Naku, salamat, ma. Ang saya-saya ko, ma. Aray ko, hindi ako makahinga. Sa susunod na taon ka na mag-enroll, ha? Abang hindi ka pa pumapasok, tumulong ka muna rito sa bahay. Opo, ma. Salamat kayo, ma. Pinapangako ko sa'yo, pag-graduate ko, magtatrabaho ko sa ibang bansa at bibili ako ng bahay at lupa para sa'yo, ma. Pangako ko yan. Naku, salamat, anak. Ma, saan ka nakahanap ng pangmatrikula? Ay, wag mo nang isipin at maghain ka na. Magkaon na ta. Ano? Ilang buwan na? Hindi ka pa magbabayad ng utang? Ano akala mo, sinuswerte? Pasensya na po. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Panahon? Ang haba-haba na ng panahon na binigay namin sa'yo. Nung nanghiram ka, agad-agad ka namin binigyan ng pera. Pero ngayon sinisingil ka, hindi ka makabayad. Pasensya na po. 1 linggo. Kapag hindi ka pa rin nagbayad sa loob ng 1 linggo, malalaman ng buong pamilya mo, pati ng mga anak mo, na hindi ka marunong magbayad ng utang. At kapag hindi ka pa rin makakapagbayad, ikaw na mismo ang ipapapatay namin. Ma? Sino kausap mo? Wala, anak. Ma, babiyahin na ako pa Maynila. Ma? Ma? Ma! Tulong! Mama! Nagsumikap akong magtapos bilang isang chemist. Nagtrabaho ako sa ibang bansa at guminhawa ang buhay ng mga kapatid ko. Pagkatapos nito, pumasok ako sa kumpanyang pumatay sa mama ko. Ilang taon ako naghintay sa tamang pagkakataon para mabigyan ng hustisya si mama. At ngayon, tapos na ang laban ko, Detective Castro. Move it, team, move it! There's a high priority marker inside. Move it! 1 linggo matapos ang suspensyon, tuluyan ang ipinasara ng hukuman ang abusado at maanumalyang lending company na Prime Financing matapos ibunyag ng COO na si Miguel Flores ang nasa likod ng pagpaslang kay CEO Antonio Razon. Sa harap ng mga saksi ng pagkamatay ni Razon sa kanyang Thanksgiving party, ibinunyag ni Flores ang pagkamatay ng kanyang ina 10 taon na ang nakalilipas matapos ang natanggap na harassment mula sa Prime Financing. Kasalukuyang nakakulong at naghihintay ng pagliliti si Flores. Matapos nito ay daan-daang biktima ng loan shark company ang lumapit sa otoridad para ibahagi ang naranasang mental distress dulot ng pananakot at pagbabanta ng kumpanya. Inatasan na ng hukuman ng kumpanya na bayaran ng danyos ang lahat ng mga naapektuhan.
Isinulong naman sa Senado ang pag-amyenda sa Republic Act 9474 o ang Lending Company Regulation Act of 2007 para hindi na maulit ang insidente. Pinaiimbestigahan naman ng Kamara ang iba pang lending companies sa Pilipinas. Sa ibang balita, nanalo via landslide si Sebastian Flores laban kay incumbent Mayor Isabela Chavez sa pagkaalkalde. Kamakailang nabati ko si Chavez dahil sa kaugnayan niya sa Loan Shark CEO na si Antonio Razon. Mga kababayan, salamat sa inyong suporta. Tulad ninyo, ako ay isang ordinaryong mamamayan na naghahangad sa malinis at may prinsipyong pagpapatakbo ng ating lungsod. Tapos na ang panahon ng mga korap. Tapos na ang panahon ng mga mapagsamantala. Simula ngayon, wala nang kababayan natin ang mapipilitang mangutang sa mga loan shark. Ikinalulugod kong anyunsuhin ang paglulunsad ng programa na magpopondo sa pangangailangan ng pinakamahirap na residente ng lungsod. Makikipag-ugnayan rin tayo sa iba pang mga lugar sa Pilipinas para mabawasan ang mga Pilipinong umaasa sa mga mapagsamantalang lending company sa bansa. Ana Garcia, nagbabalita. Mukhang seryoso ka sa panonood ng report ko Ana! Congratulations sa promotion mo, Detective. Salamat! Di ko to magagawa kung walang tulong mo. Wala yun. Hindi na kita sinama sa balita tulad ng sinabi mo. Hindi talaga pwede. Baka kasi pagkagalan ako ng tao Gawin pa akong mati ni Idol at ibida sa isang murder mystery drama. Naalala mo si Mr. Pascual, yung dating COO? Makakatulong niya si Mayor sa programa para sa mga nangangailangan ng tulong. Kasama rin niya yung ibang empleyado ng Prime na gusto magbagong buhay. Nakakatuwa naman. Pero alam mo, naisip ko isa lang naman ang punot dulo ng lahat ng to. Ano yun? Kahirapan. Maraming hindi nakakakain ng maayos dahil sa kahirapan. Dahil hindi nakakakain ng maayos, maraming hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Dahil hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi din makakaahon sa hirap. Dahil maraming Pilipino ang hirap sa buhay, madaming nananamantala sa kahinaan nila. Hindi ko nakukwento. Pinanganak ako sa slum area sa Tondo. Iniwan ako ng magulang ko. At kinupkup ako ng sindikato. Pinilit nila akong mamalimos ng higit 12 oras kada araw. Sa edad na 10, hindi ko pa natutunan ng magsulat at magbasa. Sa murang edad, wala na akong pag-asa mabuhay. Nagbago yan nang makakilala ko ng mga taong naniwala sa akin. Sino? Si Mama at si Papa. Sila yung umampun sa akin. Tinuruan nila akong magbasa at magsulat. Pero higit sa lahat, tinuruan nila akong magkaroon ng pag-asa sa buhay. Yun ang dahilan kung bakit ako nasa profesyon na ito. Dahil gusto kong mapanagot yung mga humahadlang sa mga taong hirap at api na hanapin yung pag-asa nila sa buhay. So, kailan mo ako papakilala kay Mama at Papa? Kay Mr. at Mrs. Garcia. Ha? Alam mo, gutom lang yan. So, inaaya mo akong kumain? Ewan ko sa'yo.